O mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isang namang episode ng ating Attorney Enzo Budyo. Yan. Ha? Pag-usapan natin tong tatlong topics natin ngayon. Grabe, ang kapal ni DPWH Secretary Bunuan. Ayaw mag-resign. Bahala na daw si Marcos sa kanya. O ito, naghahanap ng ebidensya si Villanueva kasi sabi ni Villanueva hindi niya raw kilala yung mga DPWH na yan. Ayun, may picture na, ha? May picture na ng kanyang kapatid, kabanding yung district engineer ng DPWH sa Bulacan. Hmm? At ito, oh ayan, talagang pinakita sa mga senador at sa mga kongresista yung anomalyang ginagawa nila. Binaha ngayon ang buong Metro Manila. O mismong harap ng Senado, lubog sa baha. Ha? Yan nga mga kabunyog ang ating pag-usapan. Hmm. Una, mga kabunyog, hmm, ayaw mag-resign ni DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ha? Ang kapal, ano? Ang kapal. Lantad na hubad na. Grabe ang anomalya sa DPWH. Flood control projects. At lahat yan sa panahon ng kanyang panunungkulan. Pero ayaw, sabi ni Bunuan, sa mga nanawagang mag-resign siya, bahala na daw si PBBM sa kanya. Pero kung siya daw, hindi siya mag-re-resign. Ang kapal, ano? Ang tindi mo rin. Ang tindi mo rin, Bunuan. Hmm? O yan mga kabunyog, mga kababayan. Ang lungkot nitong ang ano nito, nito ni Bunuan. Parang walang ano walang konsensya at walang hiya. Sa ibang bansa, ano? Sa ibang bansa kapag pinag-usapan ang ano, kunti nga lang na ano, anomalya, kunti lang na nasangkot ang isang opisyal, halimbawa sa Japan, halimbawa sa South Korea, makikita nyo nakayuko na, hiyang-hiya na. Ano lang yun minsan magagaan pang mga ano yun, minsan magagaan pang mga ano nila, nagawa. Pero yung kahihiyan, yun ang wala sa mga opisyal sa ating bansa, yung kahihiyan. Walang hiya. Hindi marunong, mga hiya. Kahit ganyan na, kitang-kita natin, kumbaga sabihin mo pa na hindi siya involved yan, hindi naman siya sangkot yan. Sabihin niya yan. Pero yung command responsibility, yung responsibilidad mo, unang-una mahiya ka sa taong bayan. Pangalawa, mahiya ka sa nag-appoint sa'yo. Mahiya ka sa nag-appoint sa'yo. Ang iniisip ni Bunuan, hinihintay niya na sabihan siya ng presidente. Ay yung presidente naman, isa pa naman si PBBM, mabait namang masyado eh. Nahihiya rin si PBBM na magsipa ng opisyal. Ayaw niya publicly sabihin na mag-resign ka na, secretary. Wala. Hindi ugali ni PBBM yun eh. Kaya, si PBBM nahihiyang magsabi na mag-resign ka na. Si Bunuan naman walang hiya na magsabing magre-resign na siya sa kahihiyan. Wala. Talaga. Ano kayang mangyari dyan? Parang stalemate yan eh. Parang deadlock. Si PBBM mahiyain. Mahiyain na kahit garapala na ang nangyari sa departamento ng DPWH diyan sa mga anomalya ng flood control na yan, wala ano pa rin si PBBM. Nahihiya siyang sabihan ang kanyang alter ego. Alter ego niya yan eh. Nahihiya siyang sabihan. Kumbaga, para sa kanya, mas maganda kung yung official na lang na yun ang magsabi, tatanggapin niya na lang. Parang parang ayaw niya na masaktan ang official na kanyang inappoint. Pero gusto niya rin na mag-resign ito para ma-save kahit papano ang mukha ng administrasyon. Ay kaya lang hindi nga eh. Si PBBM nahihiya na nasabihan si na mag-resign. Si naman, Bunuan, walang hiya naman. Ang hirap talaga nito. Ang hirap ng bansa natin, mga kabunyog, mga kababayan. Kahit ganyan nakagarapal ang nangyari, kahit ganyan talagang kasuklam-suklam at kahiya-hiya. Pero wala. Hindi daw siya magre-resign, sabi ni Bunuan. Ano siya, kumbaga, kahit pa may mga kaliwat kanan ng humihiling na mag-resign na siya,
nananawagan, sabi ni Bunuan, hindi siya mag-resign. It's up, ano, yung fate niya, yung kapalaran niya, kung ano ba, ibibigay niya na daw sa presidente. Hindi niya man lang binibigyan ng ano na alam niya na ang presidente, ang ugali, hindi ganun. Alam niya naman ang ugali ni PBBM. Hmm? Hindi ganun ang ugali ni PBBM na nagsisipa ng ano ng opisyal. Dapat sinisave niya na yung administrasyon sa kahihiyan. Kung hindi niya man masave, at least mabawasan man lang. Maipakita man lang sa publiko na ano siya, nahihiya siya sa nangyari. Hmm? Ano naman to eh. Hindi ibig sabihin na nag-resign siya, hindi ibig sabihin guilty siya. Ang ibig sabihin lang nun, inaako niya yung responsibilidad, yung pananagutan dyan na nangyari lahat yan under his watch. Yun eh. Hindi yan yung ibig sabihin na nag-resign ka, guilty ka. Hindi yun. Kundi ibig sabihin nun, may hiya ka. Ha? Yun ang wala, ang mga official natin. Ha? Sa ibang bansa, sa Japan nga, naghaharakiri pa, nagpapakamatay pa pag sobrang kahihiya. Ha? Dito sa atin, hindi naman ganun ang ini-expect natin na magpakamatay sila. Pero yung mag-ano ka man lang, mag-resign ka naman lang out of delicadeza. Di ba? Delikadesa ang tawag diyan. Wala. Walang ganyan ang mga opisyal ng ating bayan. Wala silang delikadesa, wala silang hiya. Kaya, ha? Um, ewan ko kung sasabihan ni PBBM 'yan na mag-resign ka na. Ha? Ewan ko. Hmm. Pero mas magiging maano sana 'yan, kung si PBBM magsabi na ano ko, hinihiling ko sa secretary ng DPWH, na ano na siya ng resignation kasi nakakahiya sa taong bayan itong mga nangyaring ito. Oh, 'di ba? Ano 'yan mga kabunyog, mga kabayan. Kailan kaya 'yan mangyayari? Ano 'yan, ibig sabihin sa kabila ng marami pang lalabas diyan, marami pang lalabas na mga baho diyan. Kahit ba lumabas ng marami pang baho niyan, hindi pa rin magre-resign si Bunuan? Hangga't hindi sinasabi ni PBBM na mag-resign siya. Ganun ba yun? Ang kapal mo naman, Bunuan. Ang kapal mo naman. Anyway, mga kabunyog, dito tayo sa pangalawang topic natin. Sa pangalawang topic natin. Usapan natin tungkol kay Villanueva. Kay Joel Villanueva. At hindi lang kay Joel Villanueva. Yung political dynasty ng Villanueva doon sa Bulacan. O mga kabunyog, mga kababayan, si Joel Villanueva naghuhugas kamay, naghuhugas kamay na hindi daw siya wala daw siyang alam diyan sa mga nangyayari na yan sa Bulacan na mga flood control projects na maanomalya. Hindi niya nga raw kilala ang mga officials ng DPWH, hindi daw siya naglabi sa DPWH. O ngayon, may kumakalat na litrato ng kanyang kapatid, yung mayor ng Bulacan, Junjun Villanueva. Sinong kasama? Sinong kabanding? Yung controversial na district engineer ng DPWH, ng First Engineering District, yung si Henry Alcantara. O yun, kasama nung kapatid niyang mayor ng So ibig sabihin, kakilala ng mga Villanueva yung district engineer na yun. Yung controversial na yun na pinangalanan ni Lacson, na natalo sa casino ng milyon. Yan yun. Tapos sasabihin ni Villanueva hindi daw niya alam yung mga kontrata na yan at wala daw siyang kilala sa DPWH, hindi daw siya naglabi. Ang tindi mo, Villanueva. Obvious na nagsisinungaling ka. Anyway, pag-usapan natin to, mga kabunyog, mga kababayan. Alam naman natin na ang mga Villanueva, taga Bulacan yan. Taga Bulacan. Bukawi, yan yung kanilang baluarte. Ang mayor diyan nagpapalit-palitan lang, mga kapatid yan ni Joel Villanueva. Yung dating mayura diyan na namatay, kapatid niya yun eh. Tapos ngayon naman, ang mayor diyan ngayon, Junjun Villanueva, kapatid din ni Joel Villanueva. Ang ama niya, si Eddie Villanueva, ayun, ano talaga yan, baluarte nila yung
Bukawi na yan. At maimpluwensya sila sa politika ng Bulacan. Siyempre, senador ba naman si Joel Villanueva, congressman ng party list si Eddie Villanueva. Kaya kahit yung mga tumatakbong gobernador, congressman dyan, kinikilala ang Villanueva bilang political dynasty. Hindi man sa buong Bulacan kontrolado nila, pero mayroong bahagi ng Bulacan na maimpluwensya sila. Hmm. Ngayon, naging kontrobersyal ang mga flood control projects ng Bulacan. Ha? Ito ang pinaka-notorious na mga anomalya sa flood control projects na bandila sa buong bansa. Mga ghost projects, mga substandard na proyekto, yun, kitang-kita sa buong bansa. Pero si Villanueva, na taga Bulacan, taga probinsya ng Bulacan, hugas kamay. Ang problema yung paghugas kamay niya, hindi naman kapanipaniwala. Sabihin mo ba naman, wala akong kaalam-alam dyan sa mga proyekto ng flood control sa Bulacan. Wala nga akong lalabi, hindi nga ako naglalabi sa DPWH, sabi niya. Hindi ako nakikialam dyan, wala akong alam dyan. Wala daw siyang alam. Ang tindi naman, ang tindi mo naman, Villanueva. Unang-una, doon sa insertions ni Chis Escudero na 142.7 billion, 12 billion yun inallocate sa Bulacan. Bibigyan ba ni Chis Escudero ng 12 billion ang Bulacan kung walang nagkausap sa kanya? Lalagyan na lang ba ng ganun yan ni Chis Escudero ng 12 billion mula doon sa 142.7 billion? Lalagyan niya ba yan ng 12 billion nang walang nagkausap sa kanya, na ma-impluwensya sa kanya, malapit sa kanya? Sino ang posibleng malapit kay Chis Escudero na taga Bulacan? Ay natural si Joel Villanueva ang taga Bulacan na malapit kay Chis Escudero. Nangunguna ang Bulacan doon sa binigyan ni Chis Escudero ng doon sa 142.7 billion na insertions. Nangunguna ang Bulacan. Hindi naman maikakailaya na konektado yan sa suporta rin ni Joel Villanueva sa kay Chis Escudero bilang Senate President. Ginawa pa nga siyang majority floor leader. Ang kapalit nun, suporta ni Villanueva. At ang kapalit naman noon galing kay Chis Escudero, ito, proyekto. Tayo alam natin yung ganyan, pero syempre hindi nila aaminin yan. Okay, hindi mo aminin yan, pero matindi ka naman, Villanueva, hindi na nga inaamin, dinidinay pa. Hindi nilang manahimik, hindi nilang manahimik. Ano yun? Yung iba, neither confirm nor deny. Hindi kinukumpirma, hindi rin dinideny. Ito matindi. Nagdi-deny. Todo deny. Hugas kamay. Ang tindi. Wala daw siyang kilala. Wala daw siyang kilala dyan sa mga DPWH na yan, na mga officials. Hindi daw siya naglalabi dyan. Ngayon, kumakalat sa social media, nagbabanding yung kapatid niya na mayor ng Bukawi. Ang kabanding, close na close, si yung controversial na DPWH district engineer ng First Engineering District na sinibak dahil sa mga ghost projects at mga anomalya, na ito rin yung sinasabi na natalo ng milyon-milyon sa sugal, sa kasino. Yung Henry Alcantara. Nabanggit niya ni Ping Lacson sa kanyang privilege speech. Kasama yung kapatid ni Joel Villanueva na mayor ng Bulacan. Hindi naman sila yung tipong formal na meeting na sa opisina na parang courtesy lang na pagbisita. Hindi, close sila. Close sila. Tingnan nyo sa litrato. Ibig sabihin, kung yung mayor ng Bukawi, Bulacan na kapatid ni John ay close doon sa district engineer na controversial sa mga flood control projects, huwag mong sabihin, Joel Villanueva, hindi mo rin kilala yun. Hindi man lang sa'yo pinakilala ng kapatid mong mayor ng Bukawi. Maniwala naman siya. So, pinagluloko nyo ang taong bayan eh. Tapos, si Joel Villanueva, sa 2022, nung 2022 elections, tumanggap siya ng 20 million galing sa New San Jose Builders. Nakadeclare yan sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures. Yun nga, yung San Jose Builders Housing, mayroon sa kanyang contribution. Tapos yung may mga projects na yan ng infra, tulad ng flood control, hindi siya tatanggap ng diyan.
Asas maniwala naman. Itong mga Villanuevang ito, ah, ito yung mga napaka-ipokrito, eh. Kasi ano yan, eh, tulad ng ang party list nila si BAC, Citizens Battle Against Corruption. Eh, imaginin niyo yung ama niya na congressman ng party list, si Eddie Villanueva, yung kanilang ama. Si BAC, ang party list, ang advocacy anti-corruption. Pero pagdating dun sa impeachment ni Sara, hindi pumirma. Hindi pumirma. Paano ka naging anti-corruption? Ha? Paano ka naging paano ka naging anti-corruption? Hindi mo sinusuportahan yung pagpapanagot sa isang opisyal na inaakusahan at may mga ebidensya ng katiwalian. Ha? Sibakin niyo na yung pangalan na Sibak. Nakakahiya. Citizens Battle Against Corruption. Si Joel Villanueva, nakakasuhan din yan sa ombudsman. Yung corruption sa TESDA, yung corruption sa Napoles. Kaya wag kang magmalinis, Villanueva. O ngayon, sa sobrang pagmamalinis niya at paghuhugas kamay, dumidistansya. Wala akong kakilala sa DPWH. Hindi ako naglalabi dyan. Sino namang linuloko niya niyan? Ha? Anyway. Oh. O ito, mga kabunyog. Panghuling topic natin. Ngayong araw, parang sampal sa mga kongresista, sampal sa mga senador, binaha ang Metro Manila. Grabing baha, mga kabunyog. Sa lahat halos ng sulok, sa lahat halos ng sulok ng Metro Manila, baha. Hindi yan tuloy-tuloy na ilang araw na ulan. Halos ngayon lang yata o kagabi umulan. Pero grabe ang baha. Ano ang pinapakita dito? Ayan, pinapamukha sa mga kongresista, pinapamukha sa mga senador, mga kabunyog, mga kababayan, pinapamukha sa kanila. Ito yung gawa nila. Ilang bilyon na ng ilang daang bilyon na ng pondo ang inallocate sa Metro Manila. Pero tingnan nyo, binabaha pa rin. Yun ngang isang pinakitang malaking proyekto sa pinunduhan ng malaki sa Metro Manila, 290 million ba yun? Sa Barangay Viente-Reales ng Valenzuela. 290 million na flood control na na pumping station ba yon na proyekto. Pero binabaha pa rin yung Viente-Reales ng Barangay Viente-Reales ng Valenzuela. At maraming mga proyekto, yung kumpanya ni Diskaya, ni Sara Diskaya, yung St. Timothy, ang daming mga proyekto na hindi naman napakinabangan, nakatingga. Ang dami. Ang dami niyan. Nakikita natin, kumakalat sa social media ngayon. So anong pinapakita diyan, mga kabunyog? Kagagawan yan ninyo ng mga kongresista, ng mga senador. At ngayon, pinakita ngayon, sa mismong harap ng Senado, yan, grabing pagbaha. Grabing baha sa harap ng Senado. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ano ito, sampal ito sa mga senador, sampal sa mga kongresista. Habang kunwari kayong nag-iimbestiga, kunwaring nag-iimbestiga ang Senate Blue Ribbon Committee, kunwaring mag-iimbestiga rin ang TRICOM, Infracom ng Kamara, para kunwari ipakita sa mga tao na sila ay nilalabanan din ang anomalya sa flood control. Pero ang totoo, sila ang mga promotor niyan. Sila ang mga pangunahing promotor ng anomalya sa flood control. Kaya lang, dahil mainit nga ang issue, magkukunwari sila, hindi sila sangkot dyan. Naguhugas kamay sila. Pero ito, pinapakita ngayon sa Metro Manila, huwag kayong magkunwari, huwag kayong manlinlang. Kayo ang dahilan. Ang dami ng pondo na inallocate sa mga flood control project sa Metro Manila, pero tingnan nyo, nasaan? Marami, hindi naman napakinabangan, nakatingga lang. Pero yung pera, pinakinabangan ninyo. Ang dami. Nakita natin yan. At ang dami rin na ilang daang milyon na mga proyekto. Doon sa isang barangay nga, Viente-Reales, Valenzuela, tulad ng sinasabi ko.
wala namang hindi naman napakinabangan, binabaha pa rin. Marami pa yang ganyan, marami pa yang ganyan. So, ang yumaman diyan sa mga flood control projects na yan ay ang mga politiko, congressman, senador, puwedeng pasabwat pa diyan yung mga local officials. O ngayon mga kabunyog, mga kababayan, walang hiya sila. Tingnan mo ngayon ang paghihirap ng taong bayan. Mga estudyante na sa pagpasok sa eskuwela ay lumulusong sa baha, mga manggagawa na pagpasok sa trabaho lumulusong sa baha, hmm, mga bahay na nakalubog sa baha, ah, mga 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 urban poor communities na grabe ang, konti lang na ulan binabaha, na sana kung yung mga kung ilang daang bilyon na pondo na inallocate na sa mga flood control project sa Metro Manila, dapat na-solve na ang pagbaha diyan. Yan yung walang konsensya ang mga politikong ito. Walang konsensya. Kahit saan mo ngayon tingnan sa Manila, sa halos lahat ng kalye, baha. Kung may hindi man binabaha, yung lugar ng mayayaman, mga first class na subdivisions ng mayayaman, kung saan kayo nakatira ng mga politiko at mga mayayaman. Pero yung mga middle class, kahit mga komunidad ng middle class, mga village ng middle class, at lalo na yung mga komunidad ng urban poor, grabe, binabaha talaga. At pagpasok nila sa trabaho, pagpasok sa eskwela ng mga estudyante, lubog sa baha. Kagagawan yan, Nino. Kagagawan yan ng mga politiko. Okay lang sana kung wala namang na-allocate diyan ng mga pondo. Walang magagawa dahil wala namang pundong inilagay diyan, so wala naman talagang aasahan. Pero ito hindi. Bugbog na ng pondo 'yan. Sa nakita nating listahan, ang Metro Manila ang isa sa pinakagrabing binuhusan ng mga pondo sa flood control. So dapat sa dami ng pundong binuhos diyan, dapat wala ng problema sa pagbaha ngayon. Kaya lang anong nakita natin? Ayan. Baha ang buong Metro Manila. At ang sampal dito, yung harap mismo ng Senado, lubog sa baha. Yan. Yan yung yan yung pagpapakita sa mga kongresista at senador. Kagagawan ninyo yan. Hindi na kayo naawa sa taong bayan na nahihirapan. Ang kung nagamit lang sana sa tama yan, siguro wala na yung pagbaha na yan. Kung hindi man, hindi ganyan kalala. Hindi naman ganun kagrabe ang ulan, dapat hindi na yan binabaha. Kaya lang dahil nga sa mga ghost projects, mga pinunduhan ng flood control na wala naman, o kaya ginawa naman, hindi naman nagamit, nakatingga lang, kasi defective. O kaya mga flood control projects na substandard, sira na ngayon. Yan ang katotohanan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Attorney Enzo Bunyog. Magandang araw.